Pinapatulog si mama. Ayun, nakita niya ito ngayon dahil sabi ko yung tubig. O minsan nga hindi kumakakain sa ospital. Kaya kailangan ko tumakan ng tatlong lupa para sa mama. Kasi ko na mabuti na nakatulog sa kanila sa may itaas na mundo. Sana kaya sinama ko si Pedro para makarami ng kanyang magulang araw. Hindi kahit, tatabaan ka pa. Kasi ko na magulang sa kalibatan. Sabi sa akin ng mama ko, kahit nakapagod, hindi ka naman magulang. Sana matahimik ka na sa kabilang buhay. Kahit na ako ay miserable ka, naghihirap ang kalooban simula kong iwan na ako. David, ano? Nahanap ba ninyo? Nay, wala po siya. Ginalugan na namin ang buong sityo. At ang pagbabang malapit dito sa akin. Pati ang mga tanong at ang ibang mga kalalakihan tumulong na sa paghahanap. Pero wala po. Diyos ko, mahal. Sana punta ang anak ko. Soraya! Sana niyo ang anak ko. Fredo, pakikuha ng tubig ate. Kasi pala sa akin, Kainumin ko ng gamot pang makalma.
Mabuti at narito lang sa ibabang halamisito sa sala ang mga gamot na galing sa ospital. Umuwi ang packet. Sige kuya, Nay, makakasama ko sa Wala pa inyo. naman silang Pahina itok. ang puso niyo. Kagagaling lang natin sa ospital. Ngayon nawawala ang anak ko. Sana mamatay na lang ako. Asa pa naman ako pag-uwi ko ay magkikita na kami. Ngunit wala pa siya. Ang dibdib ko. Nangingitim ang dibdib ko. Fredo, ang tubig! Kuya, ito. Nay, ito ang gamot ko. Inumin mo muna. Suraya, anak. Kung nalasag ka man, sana iligtas ka. Pag-uwi ka na. Kuya, David, ano? Nakatulog ba si Aling Pilar? Okay ka muna, tumulog lang namin. Dahil sa pagod. Okay. Maraming salamat sa mga tulong mo. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Paano ba hanapin ang kapatid ko kung ganito mo nagagawa ng sila? Wala namang ibang pwedeng tumingin sa kanya. Wala na hindi ka maghanap. Hindi alala, Kuya David. Parating na si Kuya Jeric. Siguradong tutulungan tayo na maghanap kay Soraya. Si Jeric? Kaya ba? Oo, Kuya. Nakumpirma ko kanina na pupunta siya rito at darating siya bukas. Teka, hindi ba kamamatay lang na asawa niya? Hindi nga ako nakapunta dahil may sakit din si nanay noon. Gusto ko pa naman sanang sumama at lumuwas tayo ng Maynila para makapaglibing. Nakakatandong naman pero wala kami magawa para sa kanya dati dahil ayaw naman niyang sumama rito sa probinsya noon, Kuya. Napakabata pa ni Merla. 5 taon ang bata ni Merla sa amin ni Jeric. Hindi pa sila nabibiyayaan ng anak. Buti nga, Kuya David. Nahuli na ang kanya na nakaganda sa kotse nila. Kaya siguro uuwi na rito si Kuya Jeric dahil may justisya ng pagkamatay ni Ate Merla. Dito na raw ba siya mamamalagi? Hindi sinabi ni nanay. Dito na rin yung kanina kay Kuya Jeric kasi abala tayo sa paghanap kay Soraya. Sana ulit na natin si Soraya. Hindi ko alam kung kakayanin ang puso ni nanay kung patuloy na nawawala ang kapatid ko. Kung saan siya na lang ang bantay ko sa ospital. Hindi siguro siya nawawala ngayon. Kuya David, hindi naman natin alam kung ano talaga nangyari. Imposible kasi mawala si Soraya dito sa atin kahit sa kagubatan. Kabisado namin ang kagubatan at kabundukan dito sa atin dahil alam namin yun. Alam ko, ang tulad ni Juan Fredo, pwedeng nadulas siya. O kaya ay nahulog sa ilog. O kaya naman ay nakita siya ng mabanis na hayop. David naman, kung nag-isipin na niyan. Hanap natin si Soraya. Kailangan mahanap.